Singkong duling walang binabayad na buwis. And then mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yun po yung mga basura na ng mga damit. Bakit? Nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And BIR and Customs na doing about it. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Sir, excuse me, I'm talking. Paano ako makakonsentrate, sir, kung nagsalita ka na ano ako? Okay. Well, then, you want to talk? Go ahead, sir. Okay. Another issue, Mr. Chair, na gusto ko i-raise ay yung ukay-ukay na pumapasok sa PEZA, Special Economic Zone, declared as raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman noon, ukay-ukay. Libre sa buwis. Ni singkong duling walang binabayad na buwis. And then mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yun po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle, pero instead na i-recycle, pinapadala itong basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and Customs na doing about it. May kinikita ba tayo, BIR? Alam niyo ba kung sinong nagpapasok nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, wala kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buwisan na itong ukay-ukay para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam niyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothing. Yun ay mga tinapon na sa basurahan. Tinapon na yan sa dumpsters. At pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para i-ship dito libre. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa may Caloocan. And in October 2021, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga-BIR para inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tad-tad na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Good morning, Senator Raffy. I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but we are already asking the concerned Revenue District Office, which conducted the investigation, to provide us information, and we will provide the committee once the data or information are available. Meron pang isa. Si Commissioner Romeo Lumagul Jr., he was the one who inspected the factories inside the One Subic Premier Manufacturing Corporation.
Okay? At marami siyang nakitang tad-tad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyang mga inspeksyon. Kasi Mr. Chair, meron po ako suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR at Bureau of Customs, kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earring officials, yung earring companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair. Ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million, papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc., etc. Sasabihin ng agency nagpadala ng LOA, magkano kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo. Boss, ang kaya ko lang 100, last. O sige. Yung 900, discounted na. Pero yung 100,000, 50 for you and 50 for the government. Maghati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga-BIR at taga-Bureau of Customs. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee, and I'm being the vice, na dapat magkaroon na talaga. Sir, excuse me, I'm talking. Paano ko ma-concentrate, sir, kung nagsalita ka na ano ako? Okay. Well, then, you want to talk? Go ahead, sir. Okay. Sa Ways and Means Committee, Mr. Chair, siguro it's about time mag-create tayo ng tinatawag na oversight to make sure lahat po ng LOA ay legit, hindi po ginagamit para lamang mangikil, para magamit lamang sa korupsyon. And we have a member of the PEZA here, Mr. Terezo. Okay. Ano po kayo dun sa PEZA? Sir, I am the Director General of PEZA. Ilan po ang locator sa PEZA ninyo? There's about more than 3,000 locators. 3,000. Now, don't tell me, dyan sa 3,000 locators ninyo, walang violators dyan na flag down ng customs at BIR. Don't tell me. Meron, tama, mali. Well, we have been receiving copies of the laws issued by BIR and BOCs. So we're willing to Kaya nga, coordinate so with- what happened to those LOAs? Wala pa akong feedback from the See? issuances. You see, Mr. Chair? Ano na nga sa mga LOAs? Wala pang feedback. Wala pa kasi nagkaareglohan na. At alam mo yung sinasabi kanina, Mr. Pangap, mag-import ng raw materials free of duties and taxes with the condition na yan i-re-export. At doon kikita ang gobyerno dahil magpa-file ng income tax yung may-ari ng locator. Kaya dapat BIR, lahat na may-ari ng locator, minomonitor ninyo. Yung ini-import ng, tuturuan ko kayo, kuha kayo ng ballpen at papel. Hindi ako nabibiro. Get a pencil and paper. Lahat na mga ini-import na mga locator, kasi free of duties and taxes yan. I'll give an example. Mag-export ng 1 million worth of, say, tela para gawin ng long sleeve. Kasama sa tela dyan, kung ilang yarda, nandyan yung butones, sinulid, etc. 1 million. Sa kondisyon yan ay i-re-export after na magawa na. Pero wag ka, hindi i-re-export yan. Kasi nga, wala nga naman talang silang processing factory in the first place. At bakit na-aprobahan ng customs? Now, dapat yan, sa scheduled
re-exporting ng finished product, nandyan dapat yung BIR, binubuksan yung container. Tama? At kung nakalusot man yan, yung may-ari ng locator, tatanungin mo, yung pinasok mo na worth 1 million na raw materials, may records dyan, may computation kayo dapat dyan, kung magkano yan kapag naging finished product na. Finished products, those materials. And then magkano maging income tax ng locator. Ganun lang po kasimple. Kaso, Mr. Chair, hindi nangyayari eh. Kaya dapat, it's time that we have to revisit our law regarding these locators because it's being abused. It's being abused. Meron pang isang locator dito sa may bandang Caloocan. Mr. Chair, paano tayo hindi ma-high blood dito, Mr. Chair? Libre ang importation ng kahit anong produkto. And then kapag nire-export, libre, exempted sa corporate tax. Sana ma. Saan ka nakita niyan? At pwede pa sila makadiscount sa mga empleyado. Andito lahat. We have to revisit this law that created these locators. Ulitin ko, libre tax, walang duties and taxes sa pagpasok ng raw materials para gawing finished product. Ang raw materials na yon. Pag na-export na, halimbawa talagang na-export, ang kikitain lang sana ng gobyerno sa income tax ng kumpanya na yon. Pero, in-exempt natin yung corporate income tax. And adding insult to injury, pati sa mga empleyado, allowed sila na magkaroon ng discount sa bayad. Pwede sila mag-underpay. Totoo yan. And I have proof. We have to revisit that law. Andito si Attorney Agnes de Venadera. Ma'am, kumusta po dyan sa SBMA? SBMA kayo, tama? Ay, sorry, Clark. Sa Clark tama? po. Sa Clark po. So, ilan na po ang mga na-issuehan ng LOA dyan sa Clark sa pagkakaalam nyo? Mr. Senator, wala po akong hawak na listahan. Pero alam ko pong merong nai-issuehan. Kaya lang po, hindi po, I have to be very candid na wala po ako nung listahan. Kaya nga, pero di ba dapat, ma'am, pag merong mga na-issuehan ng mga violators dyan, you should be concerned and you should be updated. Para malaman mo kung sino dyan mga hausyaw or mga illegal. And then that's where you have to act. Kung nakita nyo na ito, paulit-ulit na na-issue ng LOA, and then something must be wrong with this locator, and then I have to cancel his locator permit. Am I right? Or am I right? Mr. Senator, doon po sa Clark Development Corporation, meron po kaming division, yung TFD na sinasabi namin, and they are in charge of monitoring all the importations of raw materials. Yung po sinasabi nyo, tama po kayo doon. At meron din pong proseso na ginagawa yung aming TFD division para po makita kung ang raw materials na inimport ay naipasok dun sa finished products. Meron pong ganon. And in fact, Mr. Senator, it is, we have on several occasions suspended the authority to operate, Mr. Senator. Okay. Attorney De Venadera, marami sa mga locators nyo dyan sa Clark na wala silang processing factory. Right? You agree? Kasi pag sinabi mo you don't agree with me, then mapapahiya po kay madam. Meron po kaming mga na-monitor na walang operations. At yung pong mga walang operations ay amin pong inaaksyonan na hindi mabigyan ng authority to operate kasi wala pong operations. Salamat at hindi po kayo nagsinungaling.